Good day everyone! Thank you for choosing to watch this video. Ituturo ko po kung paano kumuha ng pag-ibig number online gamit ang cellphone this 2025. But please, pakinood po ng video hanggang dulo para kompleto ang information na makuha mo. Madami po ang kailangang sagutan sa form, sa application, kaya make sure na manood ng mabuti. Ito po ay para sa mga wala pang pag-ibig number o kukuha pa lang ng pag-ibig number. So, hindi na po natin kailangang pumunta sa pag-ibig branch para makakuha ng pag-ibig number. Kailangan lang natin ng cellphone, computer o tablet at makakakuha ka na nito. Ang una mong gagawin is pupunta ka sa Google Chrome browser. So, click mo yung Chrome browser mo sa cellphone man o sa computer at i-type ang pag-ibigfund.gov.ph. Yan yung website na pupuntahan. Tapos, lalabas na po itong pinakang homepage ng Pag-ibig Fund website. Kapag maliliit po ang letra na lumabas sa screen ninyo, kailangan tanggalin nyo yung desktop site view. Paano ba yon? So, click nyo itong tatlong dot na ito sa taas ng browser ninyo. Yan. Tapos, scroll up and then hanapin yung desktop site. Dapat walang check yung desktop site para mas malalaki yung view na makita mo sa iyong cellphone. Kagaya po nito. So, tanggalin ko yung check para mas malalaki yung makita mong view. Ayan. Pero kung malabo na po ang inyong mata dahil sa kaka-cellphone ninyo o dahil nagkakaedad na, I highly recommend Optine Lutein Capsule. Vitamins po ito para luminaw ang ating paningin at para maiwasan ang epekto ng katarata at glaucoma at para hindi lalong manlabo ang ating mga mata. Kahit hindi pa po malabo ang mata ninyo, mas maigi na mag-Optine Lutein Capsule para maiwasan ang maagang panlalabo ng mata. Ang Optine Capsule ay mabibili po sa mga drugstores nationwide. So, balik tayo sa tutorial. By the way, pag ganito ang nakita mo, click mo lang ang maliit na X sa taas para lumabas ang homepage ng Pag-ibig Fund website. Kapag ganito na po ang view sa cellphone ninyo o sa tablet ninyo, i-click ninyo ito maliit na box para magkaroon ng check sa data privacy and then click proceed. Tapos makikita nyo dito ang e-services. Meron kayong mga pagpipilian dito na list ng mga gusto ninyong gawin sa website na ito. Ang i-click mo dito ay itong membership registration. Click mo itong membership registration. Tapos lalabas na itong online membership registration. Ilalagay mo ang iyong last name, first name, middle name. Kung walang middle name, click mo itong box na ito, check mo lang yan. Dito naman ilalagay ang iyong birthday. I-type mo na lang na parang ganito. Next ay i-type mo sa box na ito ang mga number at letter na makikita mo sa taas ng box. Kung ano yung nakasulat dito, yun din ang itatype mo dito sa box na to. Then, click submit. Ang unang sasagutan na form ay ang member info. Ilagay ang mga hinihinging personal information. Sa name extension, ilagay kung may junior, the second, the third sa pangalan mo. Huwag po lagyan ng tuldok kapag itinype ang junior. Dito sa name, as shown in your birth certificate ay kung ano ang eksaktong pangalan mo na nakalagay sa birth certificate mo, iyon ang ilalagay mo sa portion na ito. May mga tao po kasi na hindi nila nagagamit ang pangalan nila na nasa birth certificate. If ang name mo naman na ginagamit ngayon ay kapareho lang ng nasa birth certificate mo, click mo lang itong box sa same as above. Basta dito sa portion na to, ang ilalagay mo dito is kung ano yung pangalan mo na nakalagay sa iyong birth certificate. Tapos, i-type ang pangalan ng iyong tatay sa portion na ito. If hindi mo naman alam ang details tungkol sa iyong ama, pwede itong hindi sagutan. Pero dito sa mother's maiden name, required na ilagay ang pangalan at apelyido ng nanay mo noong dalaga pa siya. Again, click ang no middle name if walang middle name at wag lagyan ng tuldok kung maglalagay ng sagot sa name extension. Tapos click next. By the way po, papindot naman po ng subscribe button sa ibaba ng video na ito at mag-like or mag-comment na rin after watching kung may nakuha kang information sa tutorial na ito. Maraming salamat! Ang kasunod po na sasagutan ay other info. Sa place of birth, pindutin ito at ilagay ang lugar ng iyong kapanganakan. Tapos i-click ang gender. Dito sa portion naman po na ito, pwede naman itong hindi sagutan. Pero if gusto mong sagutan, bahala ka. Tapos, civil status.
Sa distinct features, wag mo na rin sagutan. Click mo itong frequency of membership payment at piliin kung tuwing kailan mo gusto magbayad ng contribution mo. Monthly ba? Quarterly? Ikaw ang bahala. Tapos, click next. Dito naman, sa portion na ito, ilalagay mo ang kumpletong permanent address mo. Dapat walang tuldok ang mga itatype mong details sa portion na ito. Minsan kasi nagluloko itong province at municipality, ayaw mapindot. Kung ayaw mapindot nitong province at municipality, ilagay mo na lang yung zip code. Kasi pag nalagay yung zip code, mas madali nang mapipindot itong municipality at province. Sa present address, ilagay ang address kung saan ka nakatira ngayon. Kung pareho lang ang permanent at present address mo, click mo itong same as above. Sa preferred mailing address, i-click lang kung saan mo gustong isend ng Pag-ibig ang anumang document na may kinalaman sa Pag-ibig membership mo. Tapos, click next. Sa contacts, ilagay ang iyong email address at cellphone number. Hindi kailangang sagutan lahat ng contacts. Email address lang at cellphone number, okay na. Tapos, i-click lang ulit ang next. Sa heirs naman, ito yung beneficiaries mo. Ilalagay ang mga beneficiaries mo dito sa heirs. So, click add heirs ito at i-type ang mga personal details ng mga beneficiaries mo gaya nito para nakadeclare na yung mga dependents mo. Dito naman, click select category at piliin sa list ang category na akma sa'yo. Ikaw ba ay government employee, housewife o non-working spouse, etc. If fresh grad ka o wala ka pang work, itong unemployed ang piliin mo. Then, click next. Sa employment history, click lang ang add employer at ilagay ang mga details ng trabaho mo at ng pinagtrabahuhan mo dati. Kung wala naman, wag mo na sagutan. Pwede kasing wag na sagutan itong part na to. Next ay summary. Basahin mabuti ang nakasulat at i-click ang submit tapos ito na ang lalabas. May makikita ka ditong transaction reference number o tracking number. Hindi pa po ito ang Pag-ibig number mo. Tracking number lang po ito ng registration mo. Maghihintay po kayo ng 2 business days, hindi po kasama ang Sabado at Linggo, para mabigyan ka ng permanent Pag-ibig number. So makaka-receive din tayo ng text mula sa Pag-ibig Fund na kagaya nito na naglalaman ng tracking number natin. Ang tracking number na ito ang gagamitin natin after 2 days sa pag-verify kung may Pag-ibig number na tayo. So paano naman malalaman na may Pag-ibig number ka na? After 2 business days ng registration mo sa Pag-ibig, mag-download ka ng Virtual Pag-ibig app sa Play Store o App Store ng cellphone mo. After mo yan ma-download, open the Virtual Pag-ibig app at i-click itong Get MID sa ibaba. Tapos ito ang lalabas. Ilagay sa unang box ang tracking number ng registration mo at i-type ang apelyido mo at birthday. Tapos, click submit. Kapag may Pag-ibig number ka na, ganito ang lalabas. Kung nakatulong sa iyo ang video na to, please subscribe to this channel. Pakiclick na rin po ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod kong update. Huwag na rin kalimutang i-share at mag-iwan ng comment. Maraming salamat for watching. Stay safe!